Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa dating mersenaryo na pinili ang payapang buhay bilang magsasaka, ngunit nakaengkwentro niya ang makapangyarihang kartel sa kanilang bayan na nagpilit sa kanyang lumaban muli. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2026 na pinamagatang Mexicali. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Isang magsasaka na nagngangalang Joe ang gustong lumaban sa underground fight para kumita. Ayaw siyang tanggapin dahil makakatawag ito ng pansin pag natalo siya, pero malakas ang loob ni Joe na hinding-hindi siya matatalo. Dahil dito pinagbigyan si Joe na lumaban sa ilegal na arena sa bansag na The Farmer. Sa unang laban kinagat siya ng katunggali, pero binawian ito ni Joe sa pagsakol sa kalaban hanggang sa mawalan ng malay. Matapos ang laban, ginamot sandali ang sugat niya para sa kanyang susunod na laban. Nakaharap nito ang maangas na tatuan kung saan nagpalitan lang ang dalawa ng mga patama. Sinubukan siyang isahan ng katunggali sa pagpapanggap na sumuko. Nasakal niya ang katunggali at pareho sa nauna nagawa niya rin itong mapatulog. Isa pang mandirigma ang pumasok sa arena para makalaban si Joe. Maliit at napakaliksi nito, pero ginamit niya itong advantage hanggang sa mapasuko ang kalaban. Mayroon pang huling makakalaban si Joe na napakalaki. Dehado na siya matapos ang tatlong laban na nauna, pero talagang hindi matutumbasan ang lakas at galing niya, kung saan napatulog niya rin ang higanteng katunggali na nagbigay sa kanya ng malaking panalo at agarang umalis. Nakatira si Joe sa kasintahan na si Estrella. Nag-alala ito sa pinagagawa niya nang makitang umuwi siyang puro sugat. Ang dahilan kaya lumaban si Joe sa underground fight para kumita, hindi para sa kanya kundi para sa kanilang mga trabahador sa taniman ng avocado upang mabigyan sila ng sahod. Dahil may problema ang kanilang taniman, wala silang masyadong ani dahil sa peste na sumisira sa mga bunga. Dating ex-mercenary noon si Joe sa Australia, pinili niya ang tahimik na buhay upang makasama si Estrella at matutong magtanim ng avocado para sa kanilang ikakabuhay sa minanang lupain ng kasintahan sa magulang. Maya-maya pa umalis si Joe kasama ang binatang si Marco upang magtungo sa bayan para mamili. Nagtataka rin ang binata kung bakit pinili ni Joe manirahan sa kanilang lugar samantalang marami ang gustong umalis roon. Isa lang ang dahilan ni Joe, ang kasintahan na si Estrella, magmula nang isama siya ng ama nito na dati ring militar. Hindi nagtagal nakuha na nila ang mga kailangang bilhin. Bago pa makaalis, dumating ang anak ng cartel boss sa pamilihan na madalas nang gugulo sa mga nagtitinda roon. Nagbabala si Marco na anak ito ng maimpluwensyang tao, ngunit nilapitan sila at hinamon si Joe. Naglabas ng baril ang anak ng cartel kaya pinapasok na ni Joe si Marco sa sasakyan at nakiusap sa kanila upang walang gulo. Pero pag-alis, pinatay ng cartel ang tindera sa pamilihan. Masama ang loob ni Marco na hindi na matiis ang ginagawang panggugulo ni Chavez, subalit hinabol sila ng cartel sa daan. Sinubukan itong takasan ni Joe ngunit bumangga sila sa puno at nawalan siya ng malay. Ang pakay ng cartel ay si Marco dahil iniinsulto daw sila nito na ang totoo naghahanap lang talaga ng gulo. Wala siyang alam sa ibinibintang ng cartel at nagmamakaawa na isa lang siyang magsasaka. Pero wala itong balak buhayin ni Chavez, buti na lang nagkamalay na si Joe at isa-isang napatay ang cartel. Upang walang ebidensya na may iwan, inilibing nila ang mga katawan sa kalapit ng pinangyarihan at sinunog ang sasakyan. Matapos ay inihatid ni Joe si Marco sa kanilang tirahan at nagbili na wag niyang sasabihin kahit kanino ang nangyari. 3 linggo ang lumipas, bumalik si Joe sa pagsasanay na ipinagtataka ng kasintahan. Nag-alala kasi ito na baka lumaban siya ulit sa arena, pero tumanggi si Joe dahil ang gusto niya lang ay lagi silang handa. Isang umaga sa kanilang taniman, may nadaanan si Joe na 2 lalaki na mukhang kagalang-galang na nakisabay sa kanya palabas. Kwento ng nagngangalang John Baptist, dati rin siyang magsasaka nung bata pa ito, pero hindi niya sinunod ang yapak ng kanyang magulang. Pagdating sa bahay, naroon ang sasakyan ng 2 na nag-aantay. Tinuro ni Joe ang daan palabas sa kanilang lugar, pero naghihinala na ito sa estranghero kaya agaran siyang umuwi at kinumbinsi ang kasintahan na umalis. Nagtataka si Estrella kung anong nangyayari sa kanya. Sinabi ni Joe na nasa panganib ang kanilang buhay at ipapaliwanag na lang pag nakalayo na sila roon. Pinag-impake niya agad ang kasintahan habang tinawagan ni Joe si Marco, ngunit hindi ito sumasagot. Maya-maya pa bumalik ulit ang lalaki. Nagpakilala itong buyer ng avocado mula sa korporasyon ng fruits and vegetables sa bayan. Interesado siya sa kanilang produkto kaya pinapasok ito ni Estrella upang makapag-usap sa loob ng maayos. Binigyan nila ng makakain ang lalaki kung saan nasarapan ito sa kanilang ani. Ngunit habang nag-uusap, napansin ni Baptist na tila paalis ang dalawa.
Sinabi ng mga ito na bibisitahin nila ang kapatid ni Estrella na buntis subalit nag-imbestiga pala ang estranghero na nag-iisa lang itong anak. May ibang pakay talaga si Baptist sa kanila hindi para bumili, dahil gusto niyang malaman kung may alam si Joe patungkol sa nangyaring insidente 3 linggo ang nakakaraan, na ang anak ng makapangyarihang kartel nawawala at natagpuan ang sasakyan sa gubat, natagpuan din sa di kalayuan ang inilibing na katawan nito pati ang mga kasama at napansin na may bakas ng pagkabangga ang sasakyan ni Joe. Hindi siya sumagot sa mga katanungan sa halip minadali niya itong matapos sa pagkain, pumasok naman ang kasamahan ni Baptist upang sunduin ito sa loob. Pag-alis ng mga estranghero, umalis na din ang magkasintahan para makaiwas sa gulo, hindi sumasagot si Marco sa tawag kaya dinaanan nila ito sa kanilang tirahan. Pagdating roon pinaiwan ni Joe ang kasintahan sa sasakyan upang siya na ang tumingin, ngunit may lalaking duguan ang lumabas at agad nitong napatumba na ikinagulat ng kasintahan. Nang suriin ang loob ng bahay, natagpuan niya doon ang walang buhay na katawan ni Marco, nagmadaling bumalik si Joe sa sasakyan upang ipaalam ang nangyari sa kasintahan at inamin ang ginawang pagpatay sa anak ng kartel. Pinaunawa niya sa kasintahan na kung hindi niya ito ginawa siguradong sila ang papatayin, at pinauna na si Estrella na maghintay sa parking lot ng isang restaurant sa labas ng bayan. Bumalik ulit si Joe sa loob na nanlulumo sa pagkamatay ng binata. Plano niyang ipaghihiganti ito sa kartel upang matapos na ang lahat pero sa labas may mga dumating, nakaharap niya sila sa matinding labanan at ipinakita ang kanyang galing na lumaban ngunit may paparating na naman. Agarang tumakas si Joe subalit hinabol siya ng kartel sa pamumuno ni Baptist. Nakita siya roon ni Ruthie ang laging kasama ni Baptist, naglaban ang dalawa habang hinahanap siya ng mga kasama nito. Natalo ni Joe ang kartel pero paparating roon ang mga kasamahan kaya tumakas ulit ito ngunit nakita siya ni Baptist at nabaril. Kasunod nito pumunta si Joe sa napag-usapan nila ng kasintahan, mayroon siyang tama sa tagiliran kaya nag-alala si Estrella pero pinakalma ito ng kasintahan at agaran ng umalis ang dalawa. 3 araw ang lumipas unti-unti nang naka-recover si Joe sa pag-aalaga ni Estrella, kontrolado na ngayon ng kartel ang kanilang taniman na minana niya pa sa magulang. Maayos ang kanilang mga trabahador pero ayaw niyang iwan ang lupain at hiniling na turuan siya sa pakikipaglaban upang bawiin sa kartel. Nang gumaling na si Joe tinuruan niya ang kasintahan sa pakikipaglaban, sa kabila ng pagiging malakas lumapit siya sa Diyos para humingi ng gabay. Bumalik si Joe sa underground fight para kumita ng pera na kailangan niya sa pagbawi sa farm. Ayaw siyang pagbigyan ng namamahala sa arena dahil sa kanyang lahi. Nang tawanan siya ng isa sa fighter ginulpi ito ni Joe dahilan ng mawalan ng malay, namangha ang namamahala sa arena kaya pinayagan na siyang lumaban pero kailangang nakasuot siya ng maskara. Suportado na rin si Joe ng kasintahan na lumaban ulit sa arena pero may halong pag-alala. Agarang sumalang si Joe sa laban kung saan hiningi sa kanya ng boss ang pangakong bayolenteng laban. Pinakita ni Joe na hindi na siya ngayon mapagbigay at nanalo agad sa unang laban. Masayang-masaya ang kasintahan na nanonood sa tabi subalit dumating roon ang kartel. Habang nakikipagbuno si Joe sa katunggali, nakita ni Baptist ang kanyang kasintahan na wala nang nagawa kundi sumama ng tahimik. Napansin niya rin na wala na roon si Estrella at nakita ang isa sa kartel, sa galit tinanggal niya ang maskara na balak ng ihinto ang laban, ngunit nagulpi siya kaya pinabagsak nito ang katunggali at hinanap si Estrella na hindi na matagpuan. Upang mailigtas ang kasintahan sa kamay ng mga kartel, lumapit si Joe sa nagbebenta ng armas para bumili, pinapili siya ng baril na kailangan at nang magbabayaran kulang ang kanyang pera na ikinagalit ng smuggler, tinangka siyang patayin pero pumalag si Joe kung saan pinatay niya ang lahat ng tauhan ng armed smuggler. Binigay na kay Joe ang lahat ng armas kapalit ng kanyang buhay na nangangakong hindi nahahabulin pa, pero pag-alis tumawag ito ng tauhan dahilan nang bumalik si Joe at tinuluyan ang armed smuggler. Sa ngayon bihag na ng kartel ang kasintahan sa kanilang tirahan, bantay sarado ang paligid ng bahay pero dumating roon si Joe at tahimik na pinatay isa-isa ang mga nagbabantay. Pagpasok ni Baptist nagulantang ang mga ito nang biglang dumating si Joe upang hanapin ang kasintahan, wala na silang nagawa kundi sumuko ang dalawa habang sinigurado ni Baptist na nasa ligtas ang kanyang kasintahan. Inutusan ni Joe ang kartel na tawagan ang kanilang boss upang ipaalam na nahuli na niya ang pumatay sa kanyang anak at magtungo roon. Ginawa ni Baptist ang sinabi sa kanya at agad pinapapuntahan ang kasintahan sa loob ng kwarto, handa namang mamatay si Joe upang mabawi ang farm sa kartel na tanging nagbigay sa kanya ng kasiyahan ng mapadpad ito sa nayon.
Inilabas na si Estrella mula sa kwarto na ligtas at walang gallows dahil hindi siya pinabayaan ni Baptist, na planong hayaang mamatay ang kanilang boss upang siya ang papalit sa trono nito sa organisasyon. Maya-maya pa dumating na ang kinakatakutang mafia boss na kasama ang napakadaming tauhan. Pumasok sa loob ng bahay si Santiago ang kanang kamay nito upang makausap si Joe. Ngunit matapat si Ruthie sa kanilang boss, pero pinatay ito ni Baptist na ang ibig sabihin nagtraidor na siya sa organisasyon upang lumipat ng panig kay Joe. Sa labas, nagpakita na ang cartel boss na balak makipagsundo sa pumatay sa anak. Ang gusto lang naman ni Joe mabawi ang kanilang taniman at bahala na si Baptist na pangasiwaan ng organisasyon, pero ang estranghero tumanggi dahil mas gusto niya na lang ngayon maging magsasaka. Paglapit ng cartel boss, lumabas si Joe upang magpakita na siya ang pumatay sa kanyang anak at agad pinatay ang cartel boss na ikinagulat ng lahat ang biglaang pangyayari. Doon na sila tinadtad ng bala ng mga tauhan nito sa loob ng napakatindi, dahil masyadong alanganin isa-isang dumaan ang mga ito sa likuran ng bahay na pinangunahan ni Estrella. Napasok nito ang mga pwesto ng cartel at nakuha ang kanilang machine gun. Nakaharap naman ulit ni Joe ang nakalaban na hindi niya natapos noon. Gamit ang machine gun napatay ni Estrella ang mga cartel habang sa kabila nito napatay din ni Joe ang nakatunggali at iniligtas si Baptist. Nagkasama ulit sila na lumalaban sa mga cartel hanggang sa mapatay ang lahat. Matapos nito nagkita ang magkasintahan na parehong ligtas at masayang nabawi ang taniman para sa mga trabahador. Nagpaalam na rin si Baptist sa dalawa upang ipagpatuloy ang plano niyang pagbabagong buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo, i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam!